Binigyang pagpapahalaga ni Lucena City Councilor Manong Nick Pedro ang kabayanihan ni Ninoy Aquino na lumaban sa diktadoryang Marcos noong dekada 70. Isang epektibong oposisyonista anya si Ninoy at tagapagtaguyod ng demokrasya sa bansa. Alam daw ito ng mga Pilipino, liban na lamang daw sa mga piniling hindi intindihin ang kasaysayan. Kasama na rin ang pag-alaala natin kay Ninoy Benigno Aquino Jr., isang makabayang senador na ipinakulong ng diktadoryang Marcos ng halos 7 taon nang ideklara ang martial law noong 1972 dahil sa pagiging epektibong oposisyonista sa rehimeng antidemokratiko na ipinapatay din kalaunan sa tarma sa Nooy Manila International Airport sa kanyang kusang pagbabalik sa bansa matapos ang pagpapagamot at self-exile sa Estados Unidos. Alam yan ng lahat ng mga matatapat sa kasaysayan. O liban lang marahil sa mga pinagtaguan nito o piniling maging ignorante dahil sa agendang politikal. O dahil nagtataguyod ng revisionismo para iligaw ang bayan. Nagbuwis ng buhay si Ninoy bilang alagad ng sarili niyang pananalig, "The Filipino is worth dying for." Sa kabila ng isinatinig na suspetsa habang nasa eroplano pauwi sa Pilipinas, kasama ang ilang mamamahayag, sinabi ni Ninoy na dapat maging listo ang mga ito dahil sa loob lamang ng ilang minuto ay baka matapos agad ang kwento ng kanyang pagbabalik. Tama nga si Ninoy. Pagbaba pa lang niya sa eroplano ay tinapos na siya. Pero mali rin si Ninoy dahil hindi doon natapos ang kanyang kwento. Sa kabila ng kabayanihan ni Ninoy Aquino, may mga individual o grupo na ginagamit ang social media upang dungisan ang sakripisyo nito at sinasabing peke ang pagiging bayani o pagkabayani ng opposition leader noong panahon ng martial law. Pinakamalaking tabogo claim daw ito ayon kay Konsehal Manong Nick Pedro. Bata pa lamang daw si Ninoy ay kinakitaan na ito ng kalidad ng isang leader, maagang sumabak sa politika at dahil sa edad ay madalas na ito ang ginagamit ng kanyang mga katunggali laban sa kanya. Isang patotoo dito ay ang pagtatangka ng mga revisionista ng kasaysayan para dungisan at wasakin ang paniniwala ng karamihan sa kabayanihan ni Ninoy Aquino. Social media ang paraan nila ngayon. Ninoy's heroism is fake, ang sabi. Pero matapos mong mabasa ang mga basehan sa malupit na bintang, makukonsume o matatawa ka sa katwiran. Nagpapatingkad tuloy sa bintang din sa kanila ng mga tabogo o baka naman madiskarte lang sa pagliligaw ng katotohanan. I refuse to elucidate the tabogo issue any further, gentlemen and lady, for the single reason of its being a waste of time. But Ninoy's heroism of faith is but the biggest tabogo claim of all. Bata pa rin nagsimula sa politika si Ninoy Aquino. Tuwing kakandidato sa kanyang kinalakihang Tarlac ay issue ang kanyang edad. Bata raw at mura pa. Pero laging panalo. Issue rin ito ng kumandidato bilang senador na sinampahan pa ng disqualification protest ng kanyang mga kalaban. Dahil sa umano'y pagiging underage ng kumandidato pero dinesisyonan ng mataas na hukuman na sa panahon ng pag-upo ng opisyal sa pwesto ang tamang kwenta ng edad ang kwalifikasyon ng batas. Matapos na makulong si Ninoy at isa lang sa iba't ibang klase ng torture, pinayagan ng diktador na lumipad ito sa Amerika upang magpagamot. Pagkatapos gumaling sa operasyon ay nagdesisyon itong bumalik sa Pilipinas para sa tuloy-tuloy na pakikibaka pero hindi pinayagang makabalik ng diktadorya. Hindi naman napigil ng pagbabawal na ito ng pamahalaan noon ang kanyang pagbabalik bansa. Sinabi pa ni Konsehal Pedro na tama ang desisyon ni Ninoy Aquino na bumalik ng Pilipinas noon dahil gising na ang mamamayang Pilipino. Nagpasya na siyang bumalik
sa Pilipinas na hinuha marahil na oras na ng paggising ng bansa at nakahanda na siyang muling itaya ang kalayaan at buhay para sa demokrasya at kalayaan ng bansa. Bulong-bulungan na rin by lupus na patuloy na lumalala si Marcos. Panahon na nga, siguro. Ang rehimeng Marcos naman ang umaayaw na bumalik pa si Ninoy. Pero di na napigil ni Marcos ang pananalig ni Ninoy na the Filipinos are worth dying for. And Ninoy fell down a martyr, no doubt. Tama si Ninoy nang magdesisyong umuwi. Gising na ang milyon-milyong Pilipino na ginising ng kanyang kabayanihan. Pinalayas ang diktador na si Marcos ng People Power Revolution sa EDSA bilang tugon ng bayan, kapalit ng buhay at pagpapakamartir ni Ninoy. It is for genuine, selfless heroism of Ninoy and not the Tabogo version.